Hello everyone! Magandang araw, magandang gabi, anumang oras na mapanood ninyo itong aking video. Bago ko simulan kung ano ang aking content, ay gusto ko muna rin kayong tanungin, lalo na sa mga mothers, sa mga tatay, na kapag ka ang inyong mga anak, lalo na ba kung kayo ay mayroong mga babies pa, ay ano ang inyong ginagawa kapag sila ay nilalagnat. So, ito ay para rin sa mga aspiring parents, aspiring mothers. Ano ba ang madalas ninyong gawin kapag ang inyong mga anak ay nilalagnat, mataas ang lagnat? Ano ang mga first aid na inyong ginagawa? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya sana panoorin ninyo hanggang sa dulo ng aking video na ito. Sabi nga, lagnat lang, simple lang, pero pwedeng maging dahilan pa ito ng mas further injury sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak na nilalagnat dahil sa maling procedure na ating ginawa. Hindi ba mga nanay, lalo na talaga kayong mga nanay, hindi ba kapag nilalagnat ang inyong mga anak, ano ang ginagawa ninyo? Binibigyan nyo sila ng tepid sponge bath o yung ating sinasabi or tinatawag na physical cooling ng ating body temperature. Ginagawa rin ito nung ako ay estudyante pa. Ito rin yung mga immediate first aid actions na ginagawa namin kapag kayong aming mga pasyente ay merong mga lagnat. Pero ngayon, hindi na pala ito ginagawa. Mali na gawin pa itong tepid sponge bath or ang ating physical cooling or yung pagpupunas ng malamig na tubig sa ating mga pasyenteng nilalagnat, lalo na kung ang lagnat nila ay mataas. Nagtaka kayo, no? 'Di ba? Aminin nyo, gawain nyo rin yan, hindi ba? Makakatulong, yes, maybe, pero pwede rin siyang maging dahilan ng pagtaas pa lalo ng ating body temperature or body temperature ng taong nilalagnat na bigla ninyong ginawa, pinaliguan, pinunasan ng napakalamig na tubig or nagyayelo na tubig. Bakit nga ba hindi pwedeng gawin ang biglaan or ang pagpapaligo sa ating mga nilalagnat ng malamig na tubig or yung ating tinatawag na physical cooling or tepid sponge bath? Kasi pag pinunasan natin ng malamig na tubig, yung kadalasan natin na ginagawa ng from water na may mga ice pa, bigla nating ipinupunas ng mabilisan, tinatap natin mabilis punas, ay maaaring makapag-cause ng vasoconstriction na pwedeng makapag-rise pa ng ating body temperature. At maaari rin itong mag-cause ng pag-shiver, yung syempre ang lamig niyan, tapos giniginaw na nga dahil sa taas ng lagnat, ay pag-shiver, pag-nginginig, lalong manginginig yung ating mga pasyente and magkakaroon ng pag-increase ng metabolic rate na makakadagdag din syempre lalo ng pagtaas ng body temperature. So, ang malamig na tubig, kailan natin dapat gamitin para sa physical cooling? Kung halimbawa ay may heat stroke ang ating mga pasyente or yung sobrang mainit, ang hindi nila lagnat ha, kunwari galing sa labas, ang init-init na possible na magkaroon ng heat stroke or magkaroon pa ng further health conditions na lalala pa, doon pwede natin siyang gawin, magtepid sponge bath or painumin pa ng malamig na tubig. So, anong pwede natin gawin para ma-cool down natin ang body temperature ng ating mga may lagnat na hindi natin gagamitin ang tubig para ipaligo sa kanila? Ipainom na lang natin para umihi sila ng umihi at makababa ng body temperature. Isa pa, dahil ito ay time consuming. Nagastos ka na ng ilang minutes sa pagpapaligo, pagpupuras, hindi pa rin bababa. So the best ay syempre ipa-check up na dahil baka hindi simpleng lagnat lang yon. For the next video ay abangan niyo sana dahil mayroon akong
i-share sa inyo ng natural method na matandang method na ginagamit noon pang panahon ng mga kalululuhan natin, mga kaninunuan, kung paanong pinapababa ang lagnat at kung ano ang rationale nun, at yun ang ginagamit hanggang sa ngayon. So, abangan ninyo ang susunod na video.